Kaya pa bakabali, magandang umaga po sa atin lahat. Ito po, maaga akong nagigising kasi magpapatulong tong mga bata na to napakasarap ng tulog ko tutulungan ko daw sila. Hindi ko naman sila matiis Sino pa man tutulong kung hindi ako, mga pre? Kaya ako ipinapakita ko sa inyo yung pamilya ko. Lalong lalo na yung apo ko. Si apo kong daling ang mga pinsan ko, mga pre. Ay mga pre, bago ako aalis, bago ko tutulungan yung mga bata, pinagluto kami ng almusal ng apo ko, gulay. Parang pakbi pa na may hipo, mga pre. Ganyan kabait ang apo namin daling. Kahit na late na siyang kumain, basta kami makakain lang kami. Wag lang kami magugutom. Ako nagpapasalamat ako, naging lola namin ikaw, apong daling. Kasi ikaw yung tumayo ng tata, ikaw yung tumayo ng nanay sa amin. Lalo-lalo yung mga pinsan ko nasa abroad yung mga magulang nila. Ako, matanda na ako pero nakatira pa rin ako sa iyo. Ganyan kalupit yung apo kong daling, mga pre. Kaya mga pre, hanggang buhay yung magulang nyo, ang mga lola-lola nyo, samahan nyo sila hanggang maging masaya sila, mga pre, at ibigay nyo kung ano yung hinahanap nilang kasiyahan, mga pre. Masarap kaya yung kompleto yung pamilya na walang nawawala, buo pa rin ang pamilya. Napakasaya niyan, lalong lalo na buhay yung mga magulang nyo, buhay yung mga lola nyo. Kasi pag may problema kayo, doon lang kayo kumakapit sa kanila at sila'y sinasandalan natin, mga pre. Kahit simple lang yung buhay namin dito kay Apong Daling, hindi niya kami pinapabayaan, mga pre. Away bati kami, pero nagmamahalan kami ng mga pinsang ko. Nagtutulungan kami dito sa bahay. Kung ano yung gawain bahay, ginagawa namin, mga pre, para tinutulungan yung lolang daling namin. Kaya lagi kong ipinapanalangin, sana maging malakas pa si Apong Daling at mahaba pa ang buhay niya, mga pre. O tingnan nyo, mga pre, ganyan ang turo ni Apong Daling, kaya marunong sila sa gawain bahay. Sabi niya, pag wala kang ginagawa, walang pasok, laban nyo kung anong kailangan nyo laban at kung anong kailangan nyo linisin nyo, mga pre. O diba, may bisita kami. Yan ang anak ni Apong Daling, si Tito Junior, mga pre. Galing siya sa trabaho Ganyang mapagmahal si Apong Daling. Kahit may pamilya na yung mga anak niya, dito pa rin sila kumakain. Kaya nagkakaisa kami, mga pre, nagmamahalan. Ako, mga pre, sa tagal kong nakatira dito sa bahay ni Apong Daling, hindi ako namimili ng pagkain, mga pre. Kung ano yung niluto ni Apong Daling, kung ano yung tinira niyang ulam sa akin, kakainin ko. Kasi masarap ang luto ni Apong Daling, mga pre. Tingnan niyo naman yung mga alaga ni Apong Daling. Masasabi mo bang napapabayaan sa pagkain niya, mga pre? Hindi. Itong sasabihin ko sa inyo, mga pre, ngayon ko lang sasabihin si Apo kong Daling, hindi madamot yan. Pag namili sa palengke yan, pag nagluto marami ang niluto niyan, alam mo ba, iniisip niya pa rin yung mga anak niya kahit may mga pamilya na yan, mga pre. Ganyan kalupit si Apo kong Daling. Pag pagkain, hindi madamot yan, lalo na pag may okasyon kami. Pag pumunta ka dito sa okasyon ng Apo kong Daling, sigurado, uwi ka, may baon ka, mga pre. Ganyang kalupit si Apo kong Daling, basta pamilya, sad, the best. Etong mga anak ni tita ngayon nagpapatulong sa akin, mga pre. Eto, pag nagpatulong sa akin, hindi ako aayaw. Kasi siyempre tiwala sila sa akin pag nagpatulong sila, sigurado owa ko ng mga pre. Mabait naman tong mga bata na to, yung mga anak ni tita Kang. Talagang maingay lang, matigas lang ang ulo. Sabi ko sa kanila, pag inutusan kayo ni Apong Daling, kailangan sundan na lang natin. Huwag natin sasagutin, mga pre. Kailangan mahalin natin si Apong Daling. Si Kuya Nikki nagagalit lang kasi matigas yung ulo nyo, pero mahal na mahal kayo nito. Hindi kayo matitiis, mga pre.